Welcome to Jesus Celebration. Palakpakan natin ang Jesus, una sa lahat. Siguro yung pinakamalakas na palakpak natin para talaga sa ating Panginoon. Ang sarap magpuri sa Panginoon. So we will start with the verse, Psalms 23, verse 4. Nakapakyan na yan. Okay. So ito yung sinasabi ng talata sa awit 23, versikulo 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Doon ko lang tatapusin sa for you are with me. Anong sinasabi ng Panginoon? Di ba napakasarap mo talaga na magpuri sa Panginoon kapag tayo ay kasama natin ang Panginoon. At sa anumang chapter ng buhay natin ay nakakapag-comfort talaga sa buhay natin na lagi nating dinideclare itong sinabi ni Haring David. For you are with me. Madaling maniwala, madaling masabi natin sa sarili natin na maayos ang buhay mo kapag si Jesus ay kasama mo talaga. Lalo na naman pagka nakatanggap ka ng mga promotion sa trabaho. Tama? Agree tayo dyan. Lalo ngayon, December, pag nakatanggap tayo ng bonus, kahit marami ka namang absent sa opisina mo, sa trabaho mo, nakatanggap ka ng bonus, di ba? Palakpakan nga natin, sino may mga bonus? Sana all. No? Kahit maraming absent, minsan makikita mo yung kasama mo sa trabaho. Ito naman, di naman kompleto yung attendance ito, pero pareho lang kami ng bonus. Mga ganyang bagay. O kaya, bagong kasal kayo at nasa stage lang kayo ng honeymoon period. Sarap niya magpuri, di ba? Dalawang kamay ang tinataas mo. At makikita natin, lalong-lalo na naman talaga pagka tayo ay in the good health. Yung good health tayong lahat. At yung pamilya, walang away-away. Right? Sana all. Walang away sa pamilya, mga discrepancy or dispute sa mga pamilya. Madali po nating sabihin, God is with me when everything in your life is in a great or doing great. Tama? Pero kapag ikaw ay nasa peak ng hirap ng situation, ang daming pagsubok, ang daming mga trial sa buhay, siguro ang hirap magpuri talaga sa Panginoon. You know, praising God, praising Jesus, worshiping Jesus, it is a privilege po. Pribilehiyo po ng bawat isang mananampalataya yan. Ang mensahe na ating pagsasalusuluhan ay pinamagatang, at my lowest point. Basahin natin yung sabay-sabay. 1, 2, 3. Ba't nawala, anak? Okay. Yung title po natin ay, at my lowest point, God is with me. Tayo po'y manalangin muna. Salamat dakilang Diyos. Minsan pa, pinupuri ka namin. At our lowest point, Lord, this time, we need your presence to be with us, at pwede namin i-declare ngayon na kayo nga po talaga ay nasa aming piling. Salamat po dahil inaalaw mo sa buhay namin, dumanas kami ng maraming trials, pero we believe always that you are with us. At sa oras na ito, ang mensahe po ay magamit namin na isang pagpapalakas sa aming pananampalataya at mas malawak na kaunawaan that who you are, Jesus, while we are on trials, or even in blessings, Lord. Lahat ng situation sa buhay namin, masarap na damhin namin na kasama namin kayo. Kaya sa oras na ito, ang mensahe ay mas lalo kaming mapalapit sa inyo. Mas lalo naming maramdaman na merong Jesus na concern sa mga buhay namin. And we thank you, Lord, for the reason na kayo ang Diyos na bumaba dito sa sanlibutan para kami ay abutin. Sa lahat ng ito, Lord, kayo po ang siyang maitaas, ang mensahero po ay maging tuntungan niyo lamang po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak ulit sa Panginoon. Uulitin natin yung Psalms 23. Gusto kong pagdiinan natin dito yung valley. Nakapakaiatras mga anak. Ay gumana? Hello? Ay gumana? Yan, naglolo ko yung ating. Yan, okay. Psalms 23, I would like to focus dito tayo sa, nawala. Sa valley. Yung sinasabi niya,
Kahit na ako ay lumakad sa karimlan ng kadiliman ng kamatayan, sa Tagalog, the shadow of death, I will fear no evil for thou art with me, for you are with me. This time, yung valley. Ito po yung na-focus ko. While preparing this message, ano nga ba talaga yung makahulugan nitong valley na sinasabi? You know, yung valley sa Bible, it is a metaphoric word. Metaphor word po siya, madalas gamitin ito, valley. Pag sinabing valley, di ba Tagalog, lambak. Yung patag na lugar. Tayong lahat, masarap lumakad sa patag eh. Di ba? Pero pag tinignan natin, sa Israel, kasi marami silang mga hills, marami silang mga mountains. So usually, pag galing sila sa kabilang mountains, bababa sila into a valley. Valley meaning patag yan, nalalakaran mo. And then the second part na pwede mong lakaran ay another mountain. Sa Israel kasi maraming mountains. At kapag naglalakbay sila, together with the good shepherd and the sheep, sila yung mga naglalakad-lakad lang doon. At syempre, pagkatapos mo lang maglakad doon, bumaba sa bundok, ang susunod na lalakaran mo patag, and then papanik ka na naman ng another mountain. So, yung valley natin, metaphor, pwede yan sa mga buhay po natin. Sabihin natin, ito yung mga pasakit, yung hirap, yung trials, no? Yung mga stress. Maraming pwedeng ibato sa atin yan sa ating mga buhay. Example natin si King David. Si King David po, nung nakipaglaban siya sa Valley of Elah. Ito ay literal na valley, Elah. Si Goliath kasi 40 days niyang hinahamon ang bansang Israel. So walang lumalaban sa kanya, si Goliath. 40 days, araw-araw, hinahamon niya ang bansang Israel. Sige, sino itatapat niyo sa akin? Lumaban sa akin. Even King Saul, hindi po siya lumaban kasi mismatch talaga sila. Wala silang panlaban dahil higante nga. Now, minsan, inutusan si David. Hindi pa hari si David. Pastolero siya, di ba? Ang sabi ng tatay niya, pumunta ka sa mga kapatid mo. Kasi sundalo yung mga kapatid niya magdala ka ng pagkain. Nagdala ng pagkain si David. Narinig ni David itong paghahamon ni Goliath. Actually, iniinsulto ni Goliath yung Israel. Nung marinig ni David ito, ang sabi ni Goliath sa kanya, this day, my God will deliver you on my hands. Anong sabi ni Goliath? Sabi ni Goliath, eto ba naman, aso ba ako para ilaban niyo sa akin itong isang kutong lupa na ito? No? Alam niyo, kuminsan yung mga maliliit, nakakapuwing. Ito yung pastor niyo maliit, pero nakakapuwing. Tama? Hindi porke maliit ang kalaban mo, i-discourage mo siya na lumaban sa'yo dahil mismatch. Dito makikita natin si Goliath is talking about how big he is. Parang sinasabi niya, mismatch yan. Para lang aso lang ko, pwede kong kagatin yung kutong lupa na yan. But David, ang kaibahan sila, si Goliath, sinasabi niya siya ay malaki, malakas siya. Si David naman, iba. Ang sabi ni David, David is talking about how big is the Lord for him. Sabihin mo nga sa katabi mo, mas malaki ang aking Diyos. Right? Tama? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, pagka dinideclare natin, whenever we confess, whatever we confess from our mouth, yun ang pwedeng mangyari. Just recently, kagabi po, nag-attend ako ng reunion. Reunion from the family, reunion from the batchmates, no? Nakarating ako na San Mateo, malayo. So sa madalit sabi, nung nandun ako sa reunion namin with the classmates, 40 years na kami, 40 years. So masyadong masipag yung aming mga coordinator sa batchmates. Alam niyo po, napunta ako dun sa isang table ng mga manginginom. Yung mga pusakal nung araw na classmates ko. No, doon pa ako na pa-table talaga. Hindi na ako makatanggi ngayon. Nakaupo na ako. Nung sabi sa akin, Diaz kasi tawag sa akin eh. Diaz, pastor ka na pala ngayon. And probably, pag kami mga batchmates kami meeting ganun, ako lagi ang opening prayer. Konting exhortation. Many batchmates of mine, hindi po sila makapaniwala. Hindi sila makapaniwala. That's why ako maging sarili ko dito sa harapan nyo, hindi rin ako makapaniwala eh. Kung ano yung ginawa ng mabuti sa buhay ko ng Diyos. Right? Tama? Pero nakasalamuha ako. That is a good example. Pag nandoon ka sa isang sitwasyon na hindi mo kayang kontrolin, right? Hindi mo naman ginusto doon maupo eh. Alam mo, dahil hindi lang alak, ang dami nilang dalang mga inumin talaga. At doon talaga ako napaupo. No? Anong gagawin natin? Pasok agad sa isip natin, ano kayang ginawa ni Panginoon Jesus na yun siya ay binagbibintangan na a drunkard, a glutton? Pasok agad sa isip, right? Pwede tayo maupo. Alam nyo, nakapag-ministry ako dun sa mga batchmates ko. And they were amazed because God is with us. Palakpakan natin si Jesus. Sabi ko rin sa isa, sabi niya, Pastor, ako,
Parang wala nang asenso ang buhay ko eh. Simula naman tayo ng high school, ganito na ako eh. Ito kita yan. Whatever you confess sa bibig mo, yun ang pwedeng mangyari sa iyo. Kung sinasabi, nako, pag nakikita-kita kayo, di ba, lalo sa mag-anak, mataas sa sugar mo. Bakit? Halata ba? Kasi ang payat mo, nanunuyot yung balat mo. Sasabihin ka agad, ang taas ang sugar mo. May diabetes ka. Right? May diabetes kasi ako, may sakit pa ako sa puso, meron pa akong ganito, may baga ako. Inangkin mo lahat ng sakit. Right? Ano mangyayari sa katawan mo? Magkakasakit ka. Pero pagka kinonfess mo, I am victorious, any sicknesses, ang Panginoong Jesus ang nagpapagaling sa ating lahat. Valleys, sabi ko yung valleys na to na pwede natin pagtuunan ng pansin dito. Valley. Itong valley, maraming ibig sabihin po. No? Na pwede nating sabihin talaga, bakit gano'n yung valley ng buhay ko? Maaring valleys are unpredictable. 3 points lang po i-share ko sa inyo. Valleys are unpredictable. In your lowest point, na sinasabi natin, dinideclare natin, God is with me, valleys are unpredictable. Ibig sabihin, valleys, yung mga pagsubok, hindi mo mahuhulaan yan, yung mga problema, hindi mo pwedeng pigilan. Kung meron nga lang ikaw sekretaryo o sekretary sa buhay mo, di ba? Uy, pag may dumating na problema, ikat mo muna, yung muna isa-isa lang. Ang problema sa atin, kung minsan, sunod-sunod ang trial sa buhay natin na hindi mo mapigilan. That's why, problems, trials sa buhay natin, unpredictable. Hindi mo siya talaga pwedeng mahulaan kung kailan darating at kung saang parte ng buhay mo. At ang pinakamahirap pa minsan, di ba? Yung title natin, At Your Lowest Point. At your weaknesses. Doon darating yung napakaraming trial sa buhay. Right? Agree tayo dyan. Tama? Pero ang maganda rito sa Psalms 23 verse 4, sino nakaabot dito ng Kodak? Kodak. Ang dami senior. Palakpakan natin mga senior natin. Praise God. Yung Kodak, alam niyo yung Kodak, di ba? Uy, kukodakan na tayo nung araw, di ba? Kukodakan na tayo. Fortune. Di ba? Tama? Nagtrabaho kasi ako nung araw sa Regal Films, pero hindi po ako artista. Driver lang po ako doon. Yung aming mga lineman sa film, nung araw naman kasi wala pang gadget nung araw, di ba? Nung araw, yung film, bawal masikatan ng liwanag yan. Otherwise, masisira talaga. Di ba pag meron tayong film nung araw sa mga camera natin, dadali natin sa Photoshop yan, di ba? Ipapaano nila yan? I-develop nila, tawag doon. Right? Dinadala nila sa isang lugar na madilim po yan. Ni katiting na liwanag, dapat wala yan. Agree? Wala dapat. Pagka nagkaroon ng liwanag dun sa loob ng room na iyon, masisira yung film. Hindi madedevelop ng maganda. What is the point? Mga kapatid, kung minsan, tayong lahat, inaalaw ng Diyos na duman tayo sa valley of shadow of death. Okay? Hindi ito kamatayan. Hindi siya kamatayan kagad. Hindi agad-agad. The valley of the shadow of death, ibig sabihin, may pagsubok sa buhay. Yes, may dilim naman talaga eh. Inaalaw ng Diyos yan. Why? To develop you to a certain point ng buhay mo na mas lalo kang maging matibay habang lumalakad ka, sumusunod ka kahit nasa kadiliman ka kasi alam mo si Jesus sasamahan ka niya. Ang sabi ni David kahit na ako'y lumakad sa karimlan ng kadiliman, kahit kamatayan pa yan, hindi ako matatakot. I will fear no evil. Sino sa atin dito may mga pagsubok right now? Taas ang kamay. Yes, taas. Sige, huwag kayo mahiya. Huwag niyo intindihin yung katabi niyo. Yes, inaamin natin, totoo. Tino yung mga nakalibing, wala silang mga future. Yung mga nakalibing na po, wala silang future. They are in the heaven, right? Pero tayo mga may tanim ng salita ni Kristo Jesus, meron tayong magandang future na inilaan sa atin na kahit nasa kadiliman tayo, basta huwag kang matakot kasi anak ka ng Diyos. And we are scared. Ito nakakatawa. Yes, natatakot tayo, right? Pero natatakot tayo, we are prepared. Prepared naman tayo sa anong pwedeng harapin natin kasi matapang tayo, si Kristo kasama natin, katabi natin ang presensya ng Diyos. Sabi roon, because God is with me. And God is with me, yan po yung grasya at biyaya ng Diyos sa buhay natin. Lahat tayo we fall into God's grace alone. Tingnan si Pedro.
Si Pedro may passage sa Bible, di ba? Yung tinatawag na transfiguration ni Jesus Christ sa mountain. Si Peter, nataranta siya nung kausapin niya si Jesus. Kasi para nakita niya si Jesus, nagningning na parang napakaliwanag, hindi niya matitigan. Ang nakita niya ron, dalawa, si Moses at si Elijah, Propeta Elijah. Ito yung transfiguration sa mountain. Nung makita niya, lumapit si Jesus sa kanya, nung matapos, sabi niya, Panginoon, ipagtatayo ko po kayo ng 3 tent, 3 tolda. Isa para sa inyo, isa para kay Moses, isa para kay Elijah. So parang si Peter, pag binasa niya sa Bible, may naka-close parenthesis doon eh. Sinabi ni Peter yun dahil hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Parang yung may taranta portion siya sa isip niya, si Peter. Naranasan niyo ba minsan gano'n? Parang nataranta ka sa isang bagay, tapos may nasabi ka, uy, ba't ko nasabi yun? Even Peter, no? Si Peter, nasabi niya kay Jesus Christ, sobrang taranta niya. Ang sabi ni Jesus, ng Ama, di ba nagsalita? This is my son whom I love most. Obey him. So kung meron doon sa 3 image na nakita ni Peter, ang unang susundin dapat doon si Jesus lang. It doesn't mean hindi susundin si Moses o si Elijah. Moses represents the commandments, the Old Testament. Elijah represents the prophets. And the New Testament represents, sino? Jesus Christ. So maging malinaw dapat sa atin, kay Peter, mas malinaw sa kanya na wala siya ibang susundin, kundi si Kristo lang. Kaya tayong lahat dito, ang susundin natin, hindi si pastor, hindi yung turo ko, kundi yung turo ni Kristo Jesus. Because He is the sovereign God. Palakpakan natin si Kristo. Valleys are inevitable, but necessary. No? Unpredictable siya, pero necessary, dumarating talaga. Meron ako nakita sa YouTube, sa Google. Pag ginugol nyo, ano yung albatros? Di ba? Hindi nalagyan natin sa CR, para bumang CR, tama? Albatros. Pero may ibon pong albatros. Pag sinerge nyo sa Google ito, ang albatros pala, kita nyo, ang albatros pala, pwede siyang lumipad na natutulog. Search po niya pag-uwi niya mamaya, natutulog. Diba? Amazing? Saka nakakita ng ibon lumilipad, natutulog. Pag nagpipreach nga ako, natutulog ka dyan. Tingnan yung katabi nyo. Tulog ba yung katabi nyo? Di ba? Amen, no? Amazing, di ba? I-preach ka nga, pastor, natutulog. Ito pa kayang ibon na itong albatros na to. Pag lumilipad, nakakatulog siya. Ang isa pang amazing dito, ito sinasabi, oh. Yes. He can fly for years. Grabe, no? Without touching the ground. Lipad lang po siya na lipad. What is the point? Anong point ni Pastor Ronnie? Yun ang point ko. Sabi ko, anak ko, ganito lang buhay natin, hindi na tayo bumababa sa lupa. Lagi na tayo yung mountain top, nasa lipad ka lang lipad. Ang taas mo. Because when you are at the lowest point, minsan hindi mo makita ang presensya, hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Right? Nakita niyo yung point? Sana ako na lang yung albatros. Because when you are on the mountain, you can see down the grounds. What happened to my life? Maraming bagay na hindi ako makita kasi nandito ako sa baba eh. Pero yung Panginoong Jesus natin na siya nasa taas, lahat po nakikita niya kung ano ikabubuti niyo, ikabubuti ko, yun ang ipagkakalob sa atin ng Panginoong Jesus. Kapag tinignan mo, oo nga, no? Valleys are inevitable. The point number 2. Maikli lang po ito. Valleys are inevitable. Ano ibig sabihin? Ito yung hindi mo maiiwasan. Tiyak na mangyayari sa buhay mo. Kaya wala exempted eh. Sabi nga doon kagabi ng mga iba kong kakilala, sabi na, Pastor ka, dinanas na biyudo ka kagad, ang bata mo pa. Ano sa palagay mo? Exempted ako sa mga ganyan? Ha? Kita yung pananaw ng tao. Kung minsan napakataas ang antas ng tingin sa mga pastor. Pero pare-pares lang naman tayo. Ang pinakamahirap minsan, yung pastor ninyo ang tindi ng pagsubok sa buhay. Na minsan hindi namin maintindihan bakit sa amin nangyayari yung ganyang pagsubok. Sana nga lang kung ako na yung albatros, okay lang. Dito na lang, Lord, huwag na akong pababain dyan. May lowest point ng buhay ko, wag ko na maranasan yan. Pero hindi pwede, mga kapatid eh. Lahat tayo may ganyang weakness. Mangyayari at mangyayari. You know why? Psalms 34 verse 19. Isa sa verse na pwede natin panghawakan. The righteous person faces, righteous po ang tinagurian dito ng awit. The righteous person faces
many troubles. Mamili ka na ng matitinding pagsubok sa buhay mo. Sabi rito, many troubles. Po ang ginamit. Kita nyo? But, ang maganda rito, may promise. But the Lord comes to the rescue each time. Kaya pag nandun ka sa peak ng portion ng buhay mo, kapatid, huwag kang matakot. Go on with your life. Mahalaga, lumalakad tayo. Sabi rito, as we walk, hindi tumatakbo, hindi nananatili, hindi nakatira doon sa pagsubok na yun, sa karamihan ng kadiliman, kundi lumalakad tayo. Dadaanan mo lang, kapatid, hindi ka mananatili doon kasi yun ang promise ni Jesus Christ. For you are with me. Ang sabi ni David. Pero siyempre, hindi naman lahat ng valley natin, ng ating mga trials sa buhay, spiritually caused by Satan. No, Pastor, nagkasakit ako. Kasi si Satan, sinusubok ako eh. Yung mga ganyan pa, ano? Hindi po lahat ng pagsubok, yung dumadaan sa atin spiritually. Kaya minsan, alam niyo si Satan, ang sabi siguro ni Satan, akin lang naman ito. Sabi siguro ni Satan, ako na naman pinagbintangan itong mananampalataya na to. Buti pa mag-born again na rin ako para hindi na akong pagbintangan ng mga born again na ito. Walang ginawa ang mga born again kundi pagbintangan si Satan. Kaya sabi ko, hindi siya spiritually. Remember that Jesus Christ. A good example, si Jesus Christ after the baptism doon sa Jordan River, right? Alam natin ito, di ba? After that, ang sabi doon ng Ama, yan yung aking lubos na kinalulugdan yung aking anak. After that, ang sabi rin sa passage, dinala siya nino? Dinala siya ng banal na espiritu sa ilang. Basahin niyo po yan sa Matthew, makikita niyo. Kaya pag tinaral mo, sino nagdala doon sa ilang? Para subukan siya ni Satan. Ang banal na espiritu. And sometimes or many times sa buhay natin, dulot ng banal na espiritu na meron sa atin ngayon, sa kasalukuyan, dadalhin tayo sa isang situation na tayo ay susubukin, just like Jesus Christ. Sinubok siya ni Satan. Right? Nakita niyo? May mga ganong portion sa buhay natin. Kaya hindi dapat pagbibintangan natin, kapwa natin, si Satan kasi, gawa ni Satan, kaya ako nagkasakit. Si Satan kasi, kaya nagdilubyo ang buhay ko. Si Satan kasi, kaya nagkaganito. Lahat na lang ng bintang kay Satan. Lahat na lang ng bintang kung kani-kaninong tao. Pero, ang sabi rito, si Jesus Christ, dinala doon sa ilang ng banal na espiritu. For what? Sabi ko nga, totoo, no? Pag may bagyo tayo sa buhay, pag may storm, ang Diyos pero niyang patigilin ang bagyo. Many times sa bagyo ng buhay natin, kayang-kaya niyang patigilin ang bagyo. But sometimes sa buhay natin, He will never stop the storm. Kaya pag may storm tayo sa buhay natin, purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Pag may storm ka sa buhay mo, kapatid, palakpakan mo ang Panginoon. He will allow you to go through the storm para ma-realize mo na sino si Panginoon sa buhay mo, kapatid. Sino si Lord sa pamilya mo. Sino si Lord sa trabaho mo. Sino sa Lord sa church na ito. Many storms, many trials talaga mararanasan tayo. Pero, di ba napakasarap naman talaga ng ganon? Well, you are on the storm. Hindi ka nag-iisa. Kaya inevitable. Ano yung pangatlong point? The third point, temporary po yan, ha? Anak, wrong spelling ka, anak. Temporary, hindi temporar. Okay, temporary po, ha? Correction. Pag sinabing temporary, pansamantala. Okay? Pansamantala lang po. Yung sinasabi ko, kahit nandun tayo sa storm, valleys, kaya nga sabi ni James, magala ka, kapatid, kapag ka dumaranas ka ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay mo. Right? Sa James 1. Ba't sinabi ni James yun? Parang hirap naman kung i-apply natin sa buhay natin. Kasi nga, nandito nakapaloob yun. Valleys, pagsubok, trial sa buhay natin, it is your promotion, kapatid. God is using your valleys to promote you, not to down you. Tayong lahat, hindi tayo pinapahirapan, pinapasakitan ng Panginoong Jesus. Tandaan po natin, pagka nandun tayo sa storm, gusto ni Lord i-promote tayo, i-upgrade tayo with our faith. Parang computer. Nakita nyo, sabi ko kanina nung araw, kodak-kodak lang tayo. Pero ngayon, di ba ang cellphone, kahit nasa Canada yung pamilya mo, isang screenshot mo lang, nakarating ka agad doon, segundo lang. Ang Panginoon sa atin, ganun din. Hindi yung konting pagsubok lang, lugmok ka na, wala ka ng pag-asa. Para kang patay na buhay. Ang gusto ni Lord, ipopromote kita lang. Kaya ka nandyan sa bagyo ng buhay mo ngayon, gusto kong mag-upgrade ka. Gusto kong ma-promote kita. From sickness to healing, from trials to triumph,
From that place to that place, itatransfer ka ng Lord para hubugin ka sa mas mainam na pananampalataya mo para tumibay ka, magtiwala ka ng lubos sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin si Jesus. Marami kasing mananampalataya, ito ang mindset eh. Tingnan nyo, nung gumawa ng miracle si Jesus Christ, 5,000 men nagpakain siya, right? Pinakain niya. Ang sabi doon, sumobra pa yung pinakain niya. There is 12 kaing, sumobra pa. After that, sinabihan ni Panginoong Kristo yung kanyang mga disciples. Ano sabi niya? Tumawid tayo, sumakay kayong bangka. Tatawid tayo sa kabilang ibayo. So from that mountain, gusto nilang tumawid ngayon ng lawa ng Galilee. Lilipat sila sa kabilang ibayo. So inutusan niya yung mga disciples niya, right? Pero alam niyo ba, from that moment na may miracles dito sa kabilang mountains, may nag-aantay palang miracle din doon kay Panginoong Kristo. And how about that in between the two mountains, there is a storm, may bagyo silang dadanasin. Kaya hindi naman dapat nila danasin yun eh. Bakit? Sumunod lang sila kay Panginoong Jesus. Hindi sila nag-disobey. They are obeying what Jesus said, on board to that boat, we will go to the other side of the lake. Kaya hindi batayan natin, mabait naman ako, mabait naman si pastor, magaling magturo, magaling magsalita, magaling mag-preach. Hindi po yun ang basehan natin. Habang tayo sumusunod sa Panginoong Kristo, there is always a storm. Kaya na minsan, ang iniisip natin, problema talagang malaki yan. And you know what happened here? Jesus from miracle to other miracle, tira nyo, ini-illustrate ko lang sa inyo, ganito tayo sa pagsubok natin. Ang dami naman kasi miracle ni Lord sa atin eh. Lagi ko sinasabi yung hindi ka nagkasakit kapatid, big miracle ng Panginoon sa buhay mo yan. Tama? Nagkasakit ka, pinagaling ka, big miracle ng Panginoon yan. Pero yung hindi ka nagkasakit, pinakamalaking miracle yan at pwede ka magpuri sa Panginoon at sabihin mo, salamat, hindi ako dinapuan ng sakit. There is two miracle between the storm always sa buhay po natin. Tingnan niyo yung mga disciples. After one miracle, there is another miracle waiting from them. Nakita nila yung papaanong pinalayas yung legion of demons doon sa binata na nasa sementeryo. Pinalayas pa nga sila doon di ba? Nakita ninyo, pag kay Jesus ka, may storm, may bagyo, may trials, pero asahan mo, nasa pagitan ka lagi ng dalawang miracles ni Jesus Christ. Palakpakan nga natin si Jesus, mga kapatid. Di ba? Ang ganda. Oo nga, Lord, alam ko yung storm ko ngayon, kagagaling ko lang sa miracle eh. Yung kahinat na nitong storm ko ngayon, miracle pa rin naghihintay. How about Jericho? You know Jericho? Right? Ang sabi ng Diyos sa kanila, umikot kayo 7 times. Eh yung mga Israelita, mainipin eh. Isang ikot pa lang sila eh, naiinip na sila. Oh. Ang sabi ng Lord sa kanila, ang utos, 7 times, ikutan ninyo. Eh katigasan ng ulo, parang tayo. Inuutusan tayo gawin yun, ayaw natin gawin. Pero after 7 times, di ba? Ikapitong ikot ng mga Israelita, giba ang wall ng Jericho. Kasi may miracle, may nag-aantay na miracle. Ganyan din po tayo. Alam niyo, anino natin, may anino kasi liwanag, di ba? Pumasok ka sa dilim, may anino ka pa, wala na. Pag nasa dilim ka, may anino ka pa nakikita, wala na, di ba? Okay? Ang anino mo, iiwanan ka pag nasa dilim ka. Si Jesus, kahit nasa dilim tayo, hindi tayo iwanan ni Kristo Jesus. Nandyan at nandyan si Kristo Jesus. Tama. Mamaya, pumunta kayo sa isang kwarto mo din, tingnan nyo, hanapin nyo, alinin nyo. Di ba wala? Amen? Pero si Kristo po, mga kapatid, kahit nasa kadiliman ka, hindi ka niya iiwan kasi lagi mo siyang kasama. Hindi porket salungat yung hangin ng bangka ng buhay mo, against na ang Diyos sa iyong buhay. Hindi siya against kahit kailan sa atin. He is with you, kapatid. Si Kristo, kakampi natin lahat. Kung kakampi natin si Kristo Jesus, sino pa ang laban sa atin? Yung mga sakit, anumang trial sa buhay nyo, wala silang kapangyarihan over Jesus Christ. The last that I can share to you, sa Old Testament, meron si King Ahab. 1 Kings 20:23. Si King Ahab ay hari ng Israel. So meron siyang kalaban, yung King of Syria, si Ben-Hadad. Si Ben-Hadad po ay, yung Syria kasi noong araw, sila yung mass destruction of weapons. Sila yung merong ganong kakayahan, gumawa ng mga weapon of mass destruction. Parang sa panahon natin ngayon, kita niyo yung mga karatig po ng Israel. Ang gagaling ng mga missile nila. Itong si King Aram, nag-declare yung King of Syria, si Ben-Hadad, ito ang sinabi niya. Meanwhile, the officials of the King of Aram, ibig sabihin Syria, advised him,
Meron siyang mga advisor eh. Sabi rito kay King Ben-Hadad, their gods are gods of the hills. Ang Diyos ng Israel eh, Diyos lang ng mountain, ng mga bundok eh. Yun na dinideclare. Kasi natalo sila rito eh, natalo yung Syria eh. So ang sabi nila ngayon kay King Aram, yung Diyos naman ng Israel, Diyos lang ng ano yan eh, pangbundok eh. Anong sinabi pa? That is why they were too strong for us. But if we fight them on the plains, on the ground, lambak, surely we will be stronger than they. Alam niyo, 7,000 lang ang sundalo ni King Aram that time. Ano sila? Mismatch din sa laban na ito. Wala silang kakayanan, meron pa silang mga weapon of mass destruction. Ano ilalaban nila? Wala. Pero natalo po nila doon sa bundok. The next verse, narinig ng Diyos ng Israel. Yung propeta ng Israel, ito nga yung sinabi kay King Aram, kay King Ahab, the Israel. The man of God came up and told the king of Israel, si Ahab. Ang sabi niya, this is what the Lord says. Ito yung pinapasabi ng Diyos ng Israel. Because the Arameans think that the Lord is a God of the hills, pang mountain lang, sabi, and not a God of the valleys, ng lambak, ng patag, kasi naglabanan sila sa bundok eh, natalo yung Syria eh. Sinasabi ng Syrian, yung Diyos lang na naman, Diyos dito sa mountain eh. Narinig ng Diyos, ang sabi ng Diyos, I will deliver this vast of army into your hands, and you will know that I am the Lord. Mga kapatid, just like si David, ang pinampatay niya, sting lang, di ba? Tama? Isang ganun lang. Walang kabagay-bagay, walang gamit kung titingnan natin, pero ginamit ng Diyos. Huwag natin mamaliitin yung mga buhay natin, yung kakayanan natin. Just like here nakita natin, ang sabi ng Lord of Israel, ganun ba ang sinabi ng King of Syria? Patutunayan ko sa kanila, hindi lang ako Diyos ng mountain, kundi Diyos din ako ng valley. If Jesus Christ is Lord and Savior, He is all King over kings, Lord of lords ang buhay natin. Walang mataas, walang mababa, walang kung ano-ano. Si Jesus po, sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Just like the King of Israel. The same King. Ang problema sa atin mga kapatid, pag may laban tayo spiritually, dinadala tayo ni Satan doon sa battleground na malakas siya. Huwag tayong papayag, huwag kayong papayag ha. Si Satan ganyan lang ginagawa. Dadaling ka niya sa battleground niya na mas malakas siya. Siyempre, kung mahina ka ron, matatalo ka. Ang gagawin mo naman, dalhin natin si Satan doon sa laban na malakas tayo. Sa battleground na meron tayong malakas. Hindi sa battleground na tayo po ay mahina. Palakpakan natin si Jesus. Bakit? Bakit tayo lagi may ganito? Yan, lagi natin ini-insist. Si Jesus po, example natin. I always good example si Jesus Christ. Saan po dinala ni Jesus Christ ang laban ng buhay? Di ba dito? Dinala niya lahat ng laban ni Satan dito sa krus ng Kalbaryo. At lahat ng laban natin, binitbit niya po dito sa krus ng Kalbaryo. And He was victorious, mga kapatid. Kasi nabuhay siyang muli eh. That's why sa atin din, kung dadali natin sa buhay natin yung laban na mas malakas tayo kaysa sa kay Satan, hindi po siya mananalo, mga kapatid. That's why meron tayong cross of Calvary because Jesus victoriously nabuhay siyang muli. That's why meron tayong mga elements sineselebrate natin, no? To commemorate, to remember what Jesus has done for you and for me. That is the essence, diba? Kinakain natin tinapay at saka mga juice na ito. Because victoriously, si Jesus po na nagumpay laban sa kamatayan. And kung si Kristo Jesus ay nanagumpay, lahat po tayo ay mananagumpay. Let us bow our head and close our eyes. Tayo po'y manalangin. Lord, as we partake these elements, salamat po sa pagpapaalala sa amin na meron kaming pinapartake to remember kung ano po yung ginawa nyo sa krus ng Kalbaryo. At ang isa sa pinakamagandang balita po, victorious po kayo, Panginoon. Kung naging mapagtagumpay kayo, maging kami na tagasunod mo, Panginoon, pwede at napakalaki ng pag-asa namin, meron din po kaming katagumpayan. That's why, Lord, sa aming pagsasalo sa luha na ito, magdulot po sa amin ng ibayong kagalingan ito sa aming mga pisikal na kasakitan, spirituality, Lord. Lahat ito, may magandang dulot po sa aming katawang pisikal and even our spirituality. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang namatay sa krus ng Kalbaryo at kayo rin po ang nagbigay ng buhay sa bawat isa. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.